ko. Pwes bata pa tayo nun. Ikaw yung palaging nandyan para sa akin kapag sirang-sira na ako. Araw-araw, ikaw yung nagbibigay ng ngiti sa mukha ko. Makasulip lang ako ng tingin sa'yo. Ayos na ako. Araw-araw, pag uwi ng eskwela, ikaw yung pahinga ko. Ikaw yung palagi kong hinahanap-hanap kapag natatakot ako. Kevin, isa ka sa dahilan kung bakit lumalaban ako sa buhay. Kaya nung araw na sinabi mong aalis kayo, aalis ka, sinabi ko sa sarili ko na hindi po pwedeng aalis ka na hindi mo alam yung nalalaman nitong puso ko. Isla, Sa lahat ng napagdaanan ko kasama ko, maliit man o malaki, hindi ako nagsisisi na ikaw ang nakasama ko. Gusto ko, hindi, mahal kita, Kevin, pero na hindi ko man lang nasabi sa'yo ng maaga. Kaya ngayon ko sasabihin ang aking nararamdaman galing sa pusong ito. Pagpasensyahan mo na ako at ngayon ko lang nasabi ang mga nararamdaman ko. Pagpasensyahan mo na rin kung Isla, makinig ka nga muna sa akin. Nagulat si Isla nang bigla siyang sumigaw at napatingin si Isla kay Kevin sa sobrang gulat nito. Tinitigan ni Kevin si Isla ang isang tinging nakakalambot, isang tinging nakakalusaw. Ang tingin na para bang may kailangan din siyang sabihin galing sa napakasarado niyang puso. May aamin din ako. Mahal rin kita, Isla. Pero dahil sa bagal nating gumalaw, malapit na ako umalis sa tabi mo. Hindi na kita makakasama sa masasayang pangyayari na maranasan mo, na maranasan sa nating dalawa. At sasabihin ko na sa ito, dapat dati ko pang nasabi mga nararamdaman ko sa'yo. Kaso napangunahan ako ng negatibong emosyon at hindi ko man lang nasabi ang mga nasa puso ko dahil sa sobrang takot ko. Mahal kita, Isla. Kaso wala akong magagawa kundi iwanan kita. Hindi man lang ako makapimili ito sa lugar na ito kasama ka. Isang buwan na lang, Isla. Isang buwan na lang kitang makakasama sa napakapait na mundong ito. Kaya ngayon ako mangangako sa iyo, aking mahal. Nangangako ako na hindi kita kakalimutan. Babalikan kita ng babalikan. Mawala man ang mga pamanas sa akin, basta hindi ka lang mawala sa tabi ko. Masaya na ako. Kaso ngayon, mapapangako ko na lang na pag pwede na ako bumalik, babalik ako sa puso mo. Sinabi lahat ni Kevin ang nararamdaman niya. Ang kanyang emosyon ay sobrang laki at lakas. Ang emosyon na hindi kayang pigilan. Kaya't hinayaan na lang ni Kevin na magsalita ang kanyang isip at utak. At nananalangin na sana'y makinig si Isla sa kanya. Kevin, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kung sakaling mawala ka man sa tabi ko, Hindi na ako mawawala sa puso mo. Kahit wala ako sa tabi mo. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita, Isla. Na nasa puso mo lang ako palagi. Pagkatapos umiyak ni Isla, nagyakapan sila at hindi na muna umuwi. Nakatulog sila sa ilalim ng isang puno hanggang sa pag-akyat ng araw. Mga katsikoy, ganito pala talaga pag nagmamahal, ano? Masakit, sapagkat sulit naman. Sa bagay, gano'n naman talaga pag nagmamahal. Kahit anong mangyari, walang susuko, walang bibitaw, at walang mapapagod. Ang lahat ng sakit na nararamdaman ng bawat isa ay may ibsan rin sa bandang dulo. Basta't magkasama kayo, bakit ka pa magmamahal kung hindi mo asang masasaktan ka? Tama, party ng pagmamahalan ang nasasaktan. May mga araw na masaya kayong dalawa. May mga araw na hindi kayo nagkakasundo sa mga partikular na bagay. At syempre, may mga oras din na iniisip nyo kung tama pa ba yung mga ginagawa nyo. O kali naman, tama pa bang nagmamahalan kayong dalawa? Diba? Ang sakit. Ngunit kailangan ninyong lagpasan ang lahat ng iyon para lamang makabuo kayo ng pagmamahal na wagas, isang pagmamahal na walang pupas. Ang aking nadarama, buhay ko'y nagkagulo. Wala nang ika'y iwanan ko. Lumipas na ang 2 linggo pagkatapos ng araw na iyon. Ngunit, may hindi inaasahang balita na dumating sa bahay nila Kevin. Hello po? Sino po ito? Hello, this is Dr. Jones speaking. Is this Mrs. Victoria Del Rosario? The wife of Mr. Antonio Del Rosario? Yes po, wait lang po ne. Kevin, nak, pakisuyo nga nak. Kausapin mo muna tong si Dr. Jones raw. Hindi ko kasi gamay ang English, nak. Alam mo naman yan.
Wait lang po, ma. Hello, Dr. Jones? I'm the son of Mr. and Mrs. Del Rosario. What can I do for you po? I called because I have some bad news to tell you. Your father didn't make it. His leukemia had gotten worse, and his body couldn't take it anymore. I'm sorry for your loss. Po, how could this happen? 2 weeks ago, Doc, Papa called us and he said he has not more time to spare with us before he dies. How, Doc? How? I'm sorry, Mr. Del Rosario. We did everything we could to save your father. And I'm sending my deepest condolences to you and your family. Sobrang lungkot ni Kevin dahil sa kanyang nabalitaan. Siya'y umiyak. Luhay dumaloy sa kanyang mga mata. Nanginginig habang hawak ang telepono. Nang marinig siya ng kanyang mama na humahagulgol, agad itong nagtaka at pinuntahan ng kanyang anak. Nak, ano nangyayari sa'yo? Ma, wala na po si Papa. Ha? Mga anak, mag-impake na kayo. Pupunta tayo sa papa nyo. Ngayon din. Hinagpis ang nangibabaw sa mga puso ng pamilyang Del Rosario. Kaagad silang umalis matapos nilang mag-empake. Ito namang si Isla, walang kaalam-alam sa mga nagaganap. Pinuntahan ni Kevin para sana makapagpaalam kahit sobrang saglit na lamang. Ma, pwede ko po bang puntahan si Isla saglit? Anak, hindi ba't sabi ko sa'yo, hindi kayo po pwede ni Isla? Hindi. Umalis pa rin si Kevin nang walang alinlangan. Nagtataka hanggang ngayon kung bakit hadlang na hadlang ang kanyang mama sa kanilang dalawa. Nagbabaka sakaling ibang magulang nitong si Isla. Ang hindi niya alam, matagal nang alam ng kanyang mama na naiiba ang relihiyon nila. Simula nung bata pa lamang sila. Isla! Sino yun? Isla! Mabilis na bumaba si Isla galing sa kanyang kwarto at dali-daling binuksan ang pinto. Kevin? Maano ka rito? Hindi kaagad nakasagot si Kevin. Bigla nang niyakap si Isla ng mahigpit na mahigpit. Dahil wala siyang mukhang maihaharap sa kanya matapos niyang sabihing marami pa silang panahon na magkasama. Isla, paalam na. Ha? Kevin, anong pinagsasabi mo? Si Papa Isla. Kailangan naming habulin yung flight namin sa Europe. Gusto lang kitang makita kahit saglit lang. Ha? Kevin, hindi. Hindi. Ano ang nangyayari? Paalam, Isla. Kevin! Umalis si Kevin na iniwan si Islang nagtataka. Punong-puno ng mga tanong ang kanyang utak. Dahil sa pagmamadali at baka tuluyan ng magalit sa kanya ang kanyang mama. Hays! Bakit kaya ganun? Kung kailan sila nagkakaayos at nagsisimulang magmahalan, ay doon pa sila paghihiwalay ng tadhana. Dalawang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sigurado nga ba tayong hindi muli yung pagtatagpuin? Paano kung sadyang pinagpapahinga lang kayo ng tadhana? Binibigyan ng oras para ituon ang oras sa inyong mga sarili at umasenso sa buhay. At kapag maayos na ang lahat, malay mo, di ba? Muli silang ipagtagpo muli ng tadhana. Dahil sa walang kwentang dahilan. Saan ka na naman nagpunta? Hindi ba sabi ko sa'yo na hindi kayo pwede ni Isla? Makakatikim ka talaga sa akin. Ma, pasensya na po. Lagi na lang tayong Nakarating na sila sa airport. Hinihintay na lang ang flight nila papuntang Europa. Ngunit, parang may nakitang anino si Kevin na nagpatigil ng kanyang mundo. Nak, magbabanyo lang ako saglit. Tingnan mo mabuti ang mga kapatid mo, ha? Sige po. pero para
Sino yun? Nakita niya si Isla, umiiyak. Tumakbo